Habang pinakikita ko itsura ng lugar natin dito sa US, nasabi ko sa inyo ay kapares lang ng mga magagandang lugar natin dyan sa Pilipinas. Pagtsata naman natin ang nangyayari sa buhay natin. Tatlong sitwasyon ang pagtsatsata natin. Una muna, ano ang sitwasyon mo ngayon? Nakakaraos ka ba? O sakto lang? O nagkukulang ba ang budget mo sa pang-araw-araw na mga gastos? Pangalawang sitwasyon, yung mga nanggagaya lang na katulad natin. At pangatlong sitwasyon ay ang sitwasyon ng iba sa atin. Ano yung mga nakikita nating problema? Ano yung nakikita nating mga sanhi? At ano naman ang mga solusyon para sa akin? Kung nakakaraos ka naman, maganda. Di na natin pagtsatsatan yan. Kung kinukulang naman tayo dyan sa Pilipinas, pwede naman tayong magtinda kahit dyan lang sa kanto. Sundin mo na lang yung gusto mong recipe ng barbecue, kamote Q, banana Q, o kaya naman sa malamig. Diyan sa internet. Mapapalago mo kahit na kaunting puhunan mo. Isipin mo na lang na nag-eksperimento ka at tinitingnan mo kung totoo ba ang mga pinagtsatsatan natin na wala pang isang araw. Matututunan mo na o malalaman mo na ang isang bagay na wala kang kaalam-alam hanggang sa pamagtanto mo na pwede na. Kailangan mo lang na i-trick yung sarili mo na ang ginagawa mo ay isang social experiment. Tinitingnan mo kung totoo nga ba, nagayahin mo lang yung mga nauna sa iyo, maaaring ganun din ang mangyari sa iyo. Totoo ito kung mali ang ginagaya, at totoo rin ito kapag tama naman ang ginagaya. Dito sa Amerika, hindi problema ang nagagahol sa panggasto sa bawat araw. May mga programa ang gobyerno o city para sa mga walang-wala. Hanapin mo lang sa internet, magtanong-tanong ka at puntahan ang mga opisina. Meron bang mga ganito dyan sa Pilipinas? May mga ayuda pambayad sa bahay, ayuda pambayad ng bills, ayuda pambayad ng pagkain, at mga ayuda for healthcare expenses. Kung magtatrabaho ka naman dito sa Amerika at tulad din dyan sa Pilipinas na kaya mong magtinda ng malamig sa may kanto, hindi ka lang maselan sa trabaho dito, kikita ka rin kahit na namamasukan lang o nagbe-babysit o nagbabantay ng may sakit sa bahay, o kaya naman ay pwede kang magbantay ng aso sa bahay.
Maraming trabaho dito. Hindi ka lang mamimili. Napagtsatan na natin yan sa mga nakaraan nating video na ang problema noon kaya walang nangyayari sa bawat araw ko sa Pilipinas, nanonood ako ng mga paborito ko sa kaunting oras kong natitira sa bawat araw pagkatapos ng 8-hour na school classes o kaya naman 8-hour na trabaho. Kaya wala akong pandagdag o naiipon at kinukulang ako sa pambayad sa mga expenses ko. Pag-usapan naman natin yung mga tao na gaya-gaya lang na katulad natin. Pinipili ko ang mga ginagaya ko. Basta napag-aralan ko na okay naman ang pinagdadaanan nila, gagayahin ko rin. Hindi na ako nag-iisip na baka hindi maganda ang bunga ng ginagaya ko, na okay naman ang pinagdadaanan at gusto ko rin namang matikman ang kanilang pinagdadaanan. So kasama na yun sa process, kasama na yun sa experience. Siyempre, duda pa rin ako sa mga ginagawa ko. Kaya nga ako gumagawa ng content na ganito eh. Kaya nga ako gumagawa ng content na group chat na to eh. Para mapag-chat natin kung okay lang ba yung strategy na ganun. So sa pangatlong sitwasyon naman, ano nangyayari sa ibang tao? Mapapanood mo naman yan eh. Ano naging resulta ng mga nauna sa kanila? May pattern ba? Ganito rin kaya ang mga epekto ng ginagaya nila sa kanilang sitwasyon? Madali naman ang solusyon dyan eh. Kung gusto nating makaipon sa mga natitira nating oras sa bawat araw, na sa tingin ko ay 5 oras lang, gayahin na lang natin yung mga nauna sa atin. Simulan mo sa internet kung ano mga nangyari sa kanila, dahil napapanood naman ang mga tunay na nangyayari sa ibang tao sa tunay na buhay. Panoorin mo na lang yung ibang tao kung ano ang nangyayari sa kanila. Sana meron kayong nakuha sa chat natin ngayon, at sa susunod iba naman pag-chat natin.